are God, and all the miracles you've done has brought us joys. And we are changed, and all the hope we have. Just the congregation, and we declare. Touch the heart of God as we declare this. Father, we declare that we love you. Declare our everlasting love for you. We declare, Lord. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Bow your head, please. Just have your moment. Feel free to pray. Feel free to worship. Oh, in Christ alone, Marlon. In Christ alone. We bow down before you. We love you. We adore you. Trophies could not equal to the grace that shines. Now the congregation in Christ. I place my trust Louder, Marlon. and find my glory In every victory. God be said.
bless us today. Guide us as we pray. In Jesus' name. Please be seated. I have seen your tears. Alam ito pagdating this afternoon. As I have said sa second service, the sermon ay nasulat ko po. May a demon-possessed na member. And he's working here in Metro Manila. Kasambahay po siya and tumawag sa kapatid. She's not feeling well. She was recruited sa isang spiritism gathering. And nung hawakan daw niya yung triangle, nagsimula ng iba yung pakiramdam niya. At nung sinundo siya, nagwawala na siya. So, diniretso siya dun sa church around 12 in the afternoon. Nag-anointing yung misis ko sa isang church, so she's not there. So, nag-cast out, madideliver, babalik. So, hanggang nag-service na. So, uwi na, okay na yung bata. Then, that night, bumalik na naman sa dati. So, that morning, sabi ng misis ko, pag-pray tayo. Sabi ko, sino? Then, kwento siya. Sabi ko, sige mga 10 para medyo nakapahinga na tayo. So, mas earlier dumating, and we started to worship. Sinala ko yung ilang worship. Ayoko na mag-gitara, pagod na ako. So, we just worship and worship. Nagre-react ng spirit. Ikot siya ng ikot doon. Hindi mo na makilala. So, my heart was truly broken. Seeing yung mga magulang niya, yung nanay niya, mga kapatid niya, hirap na hirap po eh. So, dumating po sa puntos, sa shortcut, para ma-shorten yung kwento. Na sabi ko, Lord, hindi ko alam ang gagawin dito. Madideliver tapos. So, kailangan ko lang siyang bulungan sa tenga. Kasi pag hindi ko siya bubulungan, hindi siya makikinig. Kasi na-hypnotize po siya eh. Kaya ang hirap sa deliverance ng gano'n. So, sinasabi ko sa kanya, sabi ko, anak, yung ba ang pinipili mong spirito na kumontor sa'yo, ang Panginoong Jesus? Gumaganyan po siya. Si Jesus ba ang pinipili? All you need to do ay banggitin mo yung pangalan ng Jesus and you will be okay. And yun ang mag-a-amaze po kayo. Pag babanggitin niyo na yung Jesus, hindi niyo na masabi. At hirap siyang sabihin. Kasi may stronghold na pumipigil sa kanya. Salip anak. And then kakausapin ko yung spirit. Sabi ko, I'm talking to you right now. Spirit of hypnotism. Spirit of spiritism. Gusto kong ipaalala sa iyo na 2,000 taon na nakaraan, lahat ng demonyo ay tinalo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Wala kang authority kundi ako umalis dito. Then, maya-maya, hindi makapagsalita talaga. Hindi niya masabi yung Jesus. So, sabi ko, nakita niyo po, hindi talaga. So, yung nanay, umiiyak na siya. At ini-encourage siya, sabihin mo lang anak, Jesus, Jesus, and you'll be okay. Hindi po niya masabi. Tapos, sabi ko, Lord, nagsimula na po ako umiyak, nagbaburden na po ako eh. Pagod na rin ako, 2 oras at kalahati na nagkakasaot eh. So, yumuko po ako and my heart was so touched. Hindi nga po yung mga kapatid. So, sabi ko, Lord, impress upon my heart ang gagawin ko. And I started to cry and cry and cry. I shed tears. And the Spirit impress upon my heart na ibulong mo sa kanya na patawarin yung mga nakasakit. So, sinabi ko sa kanya yun. Tapos, maya-maya, nung mabanggit niya yung mga pangalan ng nakasakit sa kanya, nasabi niya na yung Jesus, pagpapakan niya po natin ang Panginoon. Sabi ko sa sayang bahay namin. And she was surprised na nandun siya sa bahay namin. So, tinanong ko, kilala na lahat. Kilala niya si nanay. Sabi ko, sino to? Si nanay. Lahat ng mundo kilala niya na. So, I gave them the chance na usap-usap sila. Sabi nung kapatid na lalaki, kung may nakasakit sa iyo, sabihin mo sa amin para okay na natin ito nang hindi na bumalik yung masamang espiritu. At umiyak na po siya. At sabi niya, hindi niyo alam, ang lungkot mag-isa. Madalas, pagod ako, nandun ako sa trabaho, nag-iisa ako doon. Walang tumatawag sa inyo, walang nakakaalala sa akin. Ang panikiramdam ko, nag-iisa lang ako. At kung makatanggap ako ng text, ang sasabihin sa text, Flor, bigyan mo ako ng pera. Lord, kailangan namin ito. So,
Ang pakiramdam ko, kaya lang kayo tatawag kasi may kailangan kayo sa akin. You know, when I heard that, nandun ako sa medyo gilid, nandun ako sa laptop. Tuwing may katrabaho na ako, Lunes na eh. So I need to work and I was in tears. Pag-usapan natin, I have seen your tears today. Kailan niya ba natin na-considera yung ating mga luha? Kailan tayo lumuluha? What moves you to cry? Dito pong 2 Chronicles 20:1-11, ay kwento ng isang hari. Ang pangalan ni Hezekiah. And the Lord spoke to Isaiah and told Isaiah that you go and visit the king. And told him na maghanda na siya kasi mamamatay na siya. Kung kayo po kaya ang makatanggap ng ganong prophecy. And then, as expected, when he heard that story, he wept, he cried, and he prayed. So, umalis na si Isaiah, nabigay na yung word eh. Pero yung si Hezekiah ay patuloy na umiyak, marap sa dingding at hindi siya nag-iiyak. At nung makita ng Diyos yung pag-iyak niya, sabi ng Panginoon, bumalik ka, Isaiah, sabihin mo sa kanya, pakisabi po, I have heard your prayer. Pakisabi po, I have seen your tears. At sabi ng Lord, hindi ka mamamatay, nadagdagan ko ng 15 taon. So ito pong kwentong ito is story ng power ng ating panalangin. Hindi panalangin na dry. Ito'y panalangin dinilig ng luha. Kailan nga ba tayo lumuluha? Ilang bagay, ilang kaisipan. We shed tears for many reasons. Ako po ay, nung ipanganak yung mga anak ko, lagi akong naluluha. Pero mas naluha ako nung si Joel, kasi nasi Sari at wala kaming pangbayan. Talagang maluluha ka. At nung araw na yun, nung mga anak yung misis ko, may crusade po ako. Kailangan akong iwanan na nagli-labor si Pastor Ellen. Sapagkat may crusade ako, kailangan kong mag-crusade. At nung dumating ako, nakapanganak na siya. At siyempre, ang ganda ng sagot ng Diyos, nagpipray ka ng anak na lalaki, eto ngayon. Pero naiiyak ka sa tuwa dahil may anak ka ng lalaki at naiiyak ka sa tuwa sa lungkot kasi 30,000 yung babayaran mo. At wala kang pambayad, ba't hindi ka maiyak? Maraming dahilan ba't umiiyak. Pinakamadaling umiyak pag may patay eh. Pero meron pong isang kasal ako na naiyak po ako. Una, we cry at births, at marriages and deaths. May kinasal po ako na naiyak ako talaga. Masyado akong na-touch. Kasi kilala ko sila, member ng church natin. Mahirap na pamilya, basurero yung hindi ko minamaliit yung trabaho. Yun ang trabaho niya talaga. Basurero siya. Ang dream niya, maikasal sa isang Christian wedding yung anak niya. Ikinasal. Ako po yung naluha kasi nung inihahatid na niya yung anak niya, nakita ko yung sapatos niya, naka-rubber shoes na Converse. Na luma, talagang lumang-luma. Naiyak ako kasi marami naman ako sapatos, pwede ko rin siyang bili. And, but you know, isa sa mga kasal yun na hindi ko makalimutan. Na sabi ko, the desire na ikasal yung kanyang anak. Umiiyak tayo when we don't see God at work. Nag-pray tayo, hindi siya sumagot. Umiiyak din tayo pag gumagawa ng Diyos ng himalaan. Magulo talaga tayo. Pag hindi mo lang ginawa ang Diyos, umiiyak tayo. Pag may ginawa ang Diyos, umiiyak din tayo. Mahirap yung paliwanag eh. We cry because we don't understand. Maraming panahon umiiyak kayo kasi hindi kayang abutin ng inyong isip yung mga pangyayari. Say amen. Pero umiiyak ka din dahil naintindihan mo. But most of all, umiiyak tayo because of sorrows. May mga lungkot tayo hindi natin masabi. May mga lungkot tayo na nakatago sa likod ng ating ngiti. Sa likod ng maganda nating kilay. Maganda nating bag. May mga nakatagong lungkot doon. Magagandang cellphone, pero malungkot ka, tumiiyak ka. Sa madaling salita, madalas umiiyak tayo pag hindi na natin kaya pasanin yung bigat na meron tayo. Minsan hindi mo alam ba't ka nabibigatan. Yun ang mabigat, iyak. So, pag-usapan natin, ilang explanation about tears. What does people say about tears? Ang sabi ng mga chemists, kay Mrs. Umaasa, may sabihin niya, mali yun. The chemists explain that tears is a solution of sodium chloride. Ang hirap ipaliwanag. Parang chloride. Calcium along with few others
chemicals that make the solution. Mahirap ipaliwanag kung ano yung luha na lumalabas sa mga mata natin. Naluluha din pala tayo pag naghihiwa tayo ng sibuyas. Maraming dahilan na tayo naluluha. Pero yung luha ay isang chemical po yan ng mga chemists. Ini-explain nila na nanggagaling sa mata natin na pagka hindi ka naluluha, malaki ang problema mo. Nakaka-apekto sa spiritual at pagkatao natin. Sa katunayan, lumilinis ang mata natin pag lumuluha tayo. Nagiging mas malinaw. Hindi nyo napansin pagkagaling mo ng iyak, mas malinaw yung mata mo. Mas nakikita mo yung katabi mo at napatatawad mo na yan. Nakahiyak ka na eh. Ang sabi ng mga psychologists, ito yung lubricating fluid doon sa ating mga mata. May bahagi daw ng glands natin, ng mata natin na para hindi matuyo. Kasi madaling malaman pag natutuyo yung mata natin, namumula normally, na-infect. Kaya ang sabi ng mga psychologists, yan talagang sinadya na inilagay ng Diyos yan. Pero I believe mas malalim ang paliwanag. Kasi sabi naman ng iba, taga-mundo, yung mga umiiyak na yan, mga mahihina kasi yan. Mga duwag yung mga umiiyak na yan eh. Parang hindi maganda yung paliwanag. Kasi ang pinakamatatapang sa Biblia at sa karanasan, kahit yung pinakamatatapang ay umiiyak sa ayaw at gusto natin. Now, paliwanag natin, ano yung pagluha? What does the Bible say about tears? Una, we are created with the ability to cry. Ang unang ginagawa ng doktor, paglabas mo pa lang, ay pinapalo sa puwit yung sanggol. Bakit? Para dapat kagalitan yung mga doktor na yan eh. Bata pa lang pinahiiyak na. Pero ginagawa po yun. Kasi may purpose po yun. Kaya pag hindi umiiyak yung bata, medyo kakatuwa yun. So walang taong ipapanganak na wala kakayanang umiyak. Are you here with me? Kaya lahat ng bagay, nilalang ng Diyos. In everything ginawa niya, He makes things beautiful in His time. There is a time to cry, there is a time to laugh. Tears are biological gifts of God. Kasi madalas, kaya gifts po yan, yan po ay mga expression ng ating emotion. Minsan pag masayang-masaya ka, naluluha ka sa katatawa. Pero normally, pag binanggit yung luha, nakakonect siya sa mga negative na kadahilanan. But when we cry, ayon po sa pag-aaral, parang mas gumaganda yung pakiramdam mo pag umiiyak ka. Parang nare-release ka. Tama po yun. Opportunity, yung mga nakatago nating emosyon, ay bigla nating may release. Mailabas natin. Because for else, alam natin yung mga stresses, yung mga bigat na pasagpasan natin. Pero hindi po laging madaling umiyak. At kung kailan dapat umiyak. Kasi pag sobra naman ang iyak, nagkakaroon ka ng self-pity. Hindi ka na tumitigil eh. So, yung pag-iyak, something na can we really control? Oh, we cannot control. I don't know, yung mga artista nakakaiyak sila, yung kanang matamalang ang tumutulo eh. Yung mga ganong mga bagay. But it is really a biological gift. But normally, dumadating ang luha pag mayroong, pakisabi ko, strong emotion. Hindi naman dadating yung luha ng walang strong emotion eh. May emotion is either masaya-masaya ka o malungkot na malungkot ka. O bigat na bigat ka. There is always a strong emotion when we cry. And pag may strong emotion ka na, sa simula, tirid eye ka lang eh. Parang, ano sa Tagalog yun, parang medyo maluha-luha. Parang, pero pag bumibigat na yung emosyon mo, hindi na luha eh. Talagang, hindi lang parang namumugto na yung mata mo, talagang tumutulo na. Kasi nagiging very strong yung emotion natin. Pag napaprostrate tayo, naluluha tayo. Pag nagagalit tayo. So, 3. There are 4 traits of our deepest aspirations. Kagaya po ni Hezekiah. Yung aspirasyon niyang gumaling at mabuhay pa. Kagaya ni Hannah, yung magkaroon ng anak. Yung kanyang luhay. Mababasa niyo po yung 1 Samuel chapter 1 verse 9 and 10. Umiiyak siya. Akala nga lasing eh. Pero sabi niya, hindi po dinadaing ko lang sa Diyos yung aking, ayan po, in bitterness of soul, Hannah wept much. Pakisabi po, much. Hindi basta umiyak lang eh. Wept much and prayed to the Lord.
sa aspirasyon niyang magkaanak, sabi niya, aping-api lang ako eh. Yung panahong aping-api ka na ang Diyos lang iniiyak ka. May ganun po ba kayong panahon? Taas nga po yung kamay na may ganyan na yan. Oh. Tandaan niyo yung mga nagtaas ng kamay. Lahat tayo. May mga panahon na parang wala akong mapagsabihan. Kanino ko ba sasabihin? Kaya gusto natin yung unang linya ng kanta natin na ano kinakanta natin. Itong To Be With You, yung unang linya. Di ba kinakanta? Savior of I confide in you through all my darkest moments. Yung bang mga moment na ang dilim-dilim, tapos sa kanya mo lang nasasabi yung... At minsan hindi ka pa nagsasalita, yung bang bumubuntong hininga ka lang. May ganun ba kayong panahon, yung bang ang lalalim ng buntong hininga mo, tapos ang lakas ng higo ko ng kape. Yung mga ganun ba, yung mga moment na ganun, yung ang lalalim ng buntong hininga, parang ang hirap-hirap mag-isip. Ilonging siya ng deep aspiration ng puso mo, yung lalim. Kung pang cellbook o kung pang Facebook yan eh, malalalim yung hugot na kinukuha mo, yung mga ganon. Kung usapan niya yung Facebook, parang ganyan eh. Lalim ng pinanggagalingan mo. The Bible is saturated with and filled with tears. Nakita ko po even kings. Si David wept. Nabasa niyo ba sa Bible ang lakas ng iyak ni David nung mamatay si Absalom? Nabasa niyo mo yun? He wept. He's a king. Hezekiah. Even the prophet wept. Maski po si Jeremiah, lagi siya umiiyak eh. Kaya nga ang tawag sa kanya ay the crying prophet. Even the apostles, I have read in my Bible. Maski po si Pablo, lagi siya umiiyak sa kanyang mga panalangin. Si Jesus mismo, di ba John 11:35, Jesus wept. So talagang ang Bible puno ng mga umiiyak eh. Pero ito ang gusto ko sa lahat. Tears are noticed by God. Kanina ho, may mga nakita akong luhaan. Nakita po ng Diyos yan. Yun ang gusto ko po doon. Nakita ng Diyos yung ating luha. Na-notice ng Diyos. Sabi ng Psalms 34:15, the eyes of the Lord are on the righteous, His ears are attentive to their cry. See? Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga daing. Yun lang naman ang mahalaga eh, yung makikinig sa'yo. At pag kami nakikinig sa'yo, parang magaan yung kalooban mo. Are you with me? Alam niyo, ang unang sinasabi po ng mga bata, hindi mo ako mahal, mali po yun. Ang unang sinasabi ng kabataan, hindi niyo ako naiintindihan. Kasi ang feeling nila, walang nakikinig. Ang sinasabi ng mga kabataan, hindi mo po ako naiintindihan eh. Kasi hindi kayo nakikinig. Tears are noticed by God. Maaaring hindi napapansin ng iba. Tayo po napapansin din natin yung iba pag umiiyak na eh, pag malapit na silang umiiyak. Siguro masyado silang offended, masyado silang... But, in Exodus 2:23, ang tagal na dumadaing ng mga Israelita, bigat na po sila. Sa slavery in Egypt. At ang sabi ng Bible, the Israelites groaned in their slavery and cried out. Pakibasa po, and their cry for help. Sabi ng Diyos, nakita ko yung pag-iyak ninyo. Kaya pinadala ng Diyos si Moses eh. At may panahon sa Bible, Psalms 9 verse 12, gusto ko yun. Sabi doon, He forget not the cry. King James nga na. Ay ano, He forgetteth. Ang hirap pagka King James, no? Forgetteth not the cry. Ni G.H. Hindi niya nakakalimutan yung mga pagluha. So naalala ng Diyos. Sa katunayan, sa panahon ng mga Hudyo, pag sila po'y namamatayan, lahat ng umiiyak, tinatapatan po yung mga luhang itinutulo, tinatapat po talaga.
At lahat ng luhang inipo ng mga kamag-anak, ilalagay doon sa ataol ng mamamatay. Pabaon yung kalungkutan ng isang nawala. Alam niyo ba ang Diyos ay may taguan ng mga luha ninyo na pagdating sa langit ay makikita, sasabihin ng Diyos, narito yung mga luha mo para sa kaluluwa. We'll be talking on that. I'm planning to have part 2 nito kasi masyado akong na-challenge na binabasa ko po ito. That is Psalms 56 verse 8. Baka mamaya sabihin ng pinag-i-invento si Pastor Kanina kausap ko yung mga taga YAM That is Acts 7:56 by the way. Nakatayo si Jesus na paupo. Nakatayo. Pakita mo muna yan. Sightings lang naman. Nakatayo. I see the heavens open and the Son of Man standing. At nakatayo si Jesus. Nalalaban kasi si Stephen mahirap yung kanyang battle And the Lord hindi siya komportabling nakaupo. And here's Jesus standing. Pero hindi yan ang topic. Magugulo tayo. Psalms, balikan natin. Magulo yung mga wayan Psalms 56 verse 8. You number my and put my tears in your may bote. Tsaka namang hindi hinebra yung paglalagyan niya. Hindi ganang bote, masamang bote. May bote ang Diyos. Iniisip ko lang yung mga pagluha natin. Di po ba? Ganun ang Diyos Paano yung pagluha yan Pero ang Lord may bote, ibig lang sabihin, tinatandaan ng Diyos. Yung mga pag-iyak natin, yung mga... And then, itong magandang kwento, Revelation 21 verse 4. Isa sa gagawin ng Diyos sa langit ay papawiin yung ating mga luha. God will every tear from your eyes. Hindi na pala tayo iiyak sa langit. Pero yung iba iiyak kasi hindi makapapasok ng langit. Yun ang malaking problema nila. And God will wipe away every tear from their eyes. And there should be no more death, nor sorrows, nor wala nang iyakan. Hindi na tayo malulungkot wala nang pain We'll be in heaven. So ang description, anong heaven? Walang luha, walang pain, walang sakit. Magtatapos na lahat doon. Some biblical examples. Ba't nga umiiyak? Next. May mga panahon umiiyak tayo kasi because of sadness and joy. Nabasa niyo po yung Genesis 23 verse 1. Umiyak po ng malakas si Sarah lived 127 years. These were the years of the life of Sarah. Verse 2. Namatay si Sarah. Siyempre yung asawa, Abraham came to mourn for and to weep for her. Kaya pag umiiyak tayo, namamatayan ng mahal sa buhay, ako po, ini-encourage ko na umiyak. Kasi yun yung way mo lang para ka ma-heal. At si Jesus nga umiyak. Yung iba hindi, pinatatag na ako ng Diyos. Sabi ko, mukhang malayang mali ang doktrina. Hindi ka maiyak, dapat umiiyak ka, nalulungkot ka. Hindi ka sa langit naman Sabi ko, ha? Mga kilala ko akong ganun tataka ko, ang saya-saya nila, napipraise and worship pa sa patay. This is the day, this is the day. Patay magsiservice ka kung may unbeliever, hindi naintindihan yung ginagawa mo. Are you with me? Patay nga dapat malungkot. Nakikilungkot ka, nakikiluksa ka, hindi ka nakikikig. This is the day. Hindi ba? Pero naniniwala ako, dapat din yun. Kasi, siyempre, naligtas. Pero sa natural, hindi yun dapat. Tama po ba? Dapat kang malungkot. Nawalan ka ng mahal sa buhay. Joy. May sadness and joy. Naalala ko yung Genesis 45:15. Nagka-reunion si Joseph sa kanyang mga kapatid. Naku, ang lakas ng iyakan. For many years, eto na si Joseph. Nireveal niya na siya yung governor. At nag-iyakan sila.
Nadinig nga ng pero yung iyakan eh. Pag nagpunta po kayo ng airport, nako, doon na makikita yung maraming umiiyak. Yung isang nanay na umiiyak na, oo anak, oo, ako bahala. Pagdating ko, ibibili agad kita. Oo, Jordan, anong size? Anong size? Tuwan-tuwa siya, no? Oo, naku, walang problema. Pero pag binaba na yung cellphone niya, umiiyak na. Bakit? 2 taon na naman na malalayo sa kanyang mga anak. Pero kanina lang, ini-encourage, hindi anak, ako bahala. Ako bahala. Pero hindi mo yung cellphone, tumutulong na ang luha. Hindi nakita ng mga anak yun. Nakita ko lang yan doon sa... Meron yung isang kabataan. Bata pa siya bago lang may asawa Doon siya nakatingin sa palapit na kami sumakay. Ang layo ng tingin niya, ang dami niyang luha. First time niya sasakay ng barko. Sabi ko, anak, kumusta ka? First time ko na malalayo sa mga anak ko. Ito nga yung picture, pinakita ko sa akin yung picture mo. Asawa at anak eh. Sabi ko, kaya mo yan, kakayanin mo yan. Ang ganun ang feeling. Yung paghiwalay, nagdadala ng luha sa atin yun. Sa tayo silang yun nag-realize na. Naintindihan nyo lang magpadala ng size ng sapatos. Panyo na lang ang pagdala ng size. Para hindi mahirapan yung mapapasalubong. Tears of gratitude. I have read my Bible. I have seen people wept because of gratitude. Luke 7:37 to 38. I love that story na itong babae na patutot, nagbibenta ng laman lumapit kay Jesus at nag-iiyak sa paanan niya. Have you read the story? At umiyak siya at nalinis, ang dami atang niluha nitong babaeng ito. At sabi ko, she began to wash his feet with her tears. Isang tagpo sa Bible. Kasi pumunta siya sa bahay ni Simon, hindi man lang siya inopera ng tubig. Kaya sabi niya, nung ginajudge, sabi niya, tama ka lang ni Jesus, yung umahawak sa kanya. Patutot yun. Kasi propeta siya. Dapat pinibigil niya. Nasabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako. Nung pumasok ako ng bahay mo, hinalikan mo ba ako, Simon? Simon, nung pumasok ako ng bahay mo. Kasi guest pag guest of honor, binibigyan ng ganun Nilinis mo ba yung paa ko? Simon, itong babaeng ito, buhat nung pumasok ako sa bahay mo. Hindi siya tumitigil ng kahalik sa paa ko. At hinugasan ng kanyang luha ang aking paa, Simon. Tandaan mo, Simon, yung kanyang pinakitang malaking pagmamahal dahil binigyan siya ng malaking kapatawaran. Minsan, tataka sila sa atin, we always sing with tears when we worship. Say Amen. Why? Because nararamdaman natin yung gratitude sa pagliligtas ng Diyos. Say Amen. Nararamdaman natin yung kakaibang pakiramdam ng patawarin at kahabagan ng Diyos. Iba yung nararamdaman natin when we worship. Punong-puno tayo ng gratitude sa ating Diyos. Sa pagliligtas, sa pagpapatawad. At hindi ka maiiyak. Papunta ka na ng impyerno, may reserve seat ka na dun. Biglang punta ka ng langit. Say Amen? Amen. This is unusual. This is great. Pangatlo po. Tears of desperation. Isang desperado tayo talaga Kanina binanggit ko si Hannah. Bakit siya umiiyak? Wala siyang anak for many years. Ay sa panahon ng kultura ng Hudyo, balikan natin yung 1 Samuel chapter 1 verse 10. Pag wala ka pong anak, kadusta-dusta yun. Nilalait ang walang anak. Ibig sabihin, you are cursed. Sa kultura ng Hudyo. Kaya yung desperation niya, kasama. At alam niyo po, ang nakapagmumog ng kamay ng Diyos ay ang mga desperadong panalangin. Kita niyo yung paghipo ng babaeng dinudugo. Bakit namove niya ang kapangyarihan ng Diyos?
She was desperate. Tingin po kayo kay Pastor, just 10 more minutes. Balikan niyo po yung prayer niyo. Your most powerful prayer you uttered the time you are desperate. You are in need. Alam mo, you are in need, great need, hindi ka lang nangangailangan. Talagang kailangan mo. Iba ang iyong panalangin. Tears of desperation. Another tears. Marami po eh. Medyo makikita nyo naman yan sa inyong concordance. Tears of regrets. Gusto ko po nung umiyak si Peter eh. Tinignan lang siya ni Jesus eh. At hindi na tumaan si Peter. Tinignan lang siya ni Jesus eh. Kasi 3 beses niyang tinatuwa si Jesus. Say amen. And he wept bitterly sa ginawa niya. May mga tayo din, may mga tears of regrets tayo, yung umiiyak tayo, sising-sisi tayo. Tears of compassion. This is Luke 19:44. Tinignan ni Jesus ang Jerusalem at siya'y umiyak. Simulan natin sa 41. And as he approached Jerusalem, saw the city, sinong iniyakan niya? Yung Jerusalem. Kasi, eto na yung bansa na pinuntahan niya, madidestroy. And the Lord, awang-awa siya. At nakita ng Lord yung mangyayari sa Jerusalem. And after 70 years, pagkatapos niyan, after the death of Jesus, na-destroy ang Jerusalem. Jerusalem was destroyed. Wala nang natira. Kaya wala na akong temple sa Jerusalem. Makakala niyo pag nakakasin ng Bible, may temple pa, wala na ako. Totally destroyed po yun. Prophecy po yun eh. At wala na ang temple. Tears of loss, tears of punishment. Tears of brokenness and repentance. Marami po niyan sa Bible. Tears of punishment. Matthew 8:12. There shall be weeping and gnashing of teeth. In hell, iiyak pa rin pala ang mga tao dun sa impyerno. But the subject of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where will be weeping and gnashing of teeth. So, yan po yung mga... Ngayon, let me end. Ini-emphasize ko po ito kasi para ma-appreciate natin yung ating mga pag-iyak. Let me close. Kailan tamang umiyak? Anong mga pag-iyak ang tama? Ito yung tamang panahon para ka umiyak. 5 bagay. I will ask Marlon to play the piano. Appropriateness of tears. 1. When we shed tears for those who are hurting. Yun yung tamang pag-iyak. Yung umiiyak ka dahil nararamdaman mo yung kabigatan ng tao. Dumalaw ka sa ospital. Gising pa ho kayo? Gising pa ho kayo? Naiiyak naman ako sa iba. Hirap na ako din eh. Siya'y natutulog. Naiiyak ako para sa iyo. O naiiyak ka para sa akin. You know, to those we wept. Alam ko lahat naman tayo natatouch tayo. Kaninang umaga, kinuwento ko yung kabataan na kinuha yung susi, tapos yung mga kasama, di ba? Tapos na-aksidente, patay yung mga bata. Yung nanay, pinanonood ko, durog na durog yung puso mo eh. Yun yung tama. Yung kaya mong umiyak para sa iba. Kailan po kayo huling sumama kayong umiyak sa iba? At sinabi mo, bakit ka umiyak? Ala, nakikiyak ko lang ako sa iyo. Nararamdaman mo kasi yung kabigatan. Sometimes. Ako po, ang most powerful prayer ko for people when I'm crying, when I'm weeping for the people. Kasi alam kong there's something in me. Nag-iiba yung prayer mo. Kasi yung kabigatan nila, nagiging kabigatan mo. Are you there? Kasi dapat ganun ka eh. Sabi nung aking professor sa homiletics, presidente yun ng ATS eh. Sabi niya dati, the congregation can forgive you when your grammar is wrong. When your pronunciation is wrong. They can forgive you. Hindi ka naman perfecto. Hindi naman unang lingwahe mo, English eh. Kung magkamali ka, it's okay. But they cannot forgive you when you preach without heart. Wala kang puso.
At nararamdaman nila, nagkikwento ka lang na parang marami, masabi ka lang. Ang sabi ng professor, your congregation cannot forgive you. You always preach with a heart. At ang Diyos lang ang maglalagay nun sa iyo. Kaya ako every sermon na tinuturo ko, buong linggo kong inaaral. Nire-review ko siya. At sabi ko, Lord, punuin mo ako ng pagkaunawa rito. Ayoko pong isang mahusay na tagapagturo na wala akong puso. Puro ko galing. Napatunayan kong magaling ako. Pero hindi ko napatunayan sa kanilang naiintindihan ko itong tinuturo ko at naunawaan ang kalagayan nila. When was the last time na umiyak po kayo para sa iba? Pag nakikinig po ako sa counseling ng iba, kanina ho may pumunta sa akin. Ang lakas ng iyak niya. Sabi niya, Pastor, nahihiya ako. Sabi ko, bakit ang lakas po ng iyak mo? Namatay kasi yung aso ko eh. Pero talagang umiiyak siya. Sabi niya, Pastor, ang babaw-babaw ko. Ang babaw-babaw ko, kaya ako nahihiya sa'yo. Sabi ko, hindi ho, okay lang yan. Siyempre, Pilipino pa yung pinapay. Kaya yung kami, hindi namatay kasi aso ko eh. Kasi pwede ko siyang ipaggamot. Kaya lang, sabi ko, Lord, unahin ko muna yung anointing service. Pagdating ko, patay na. Guilty ko. Niyakap ko siya. Sabi ko, Nanay, makakabili pa kayo ulit. But you know, she's too old for that. At sabi niya, Pastor Joey, I cannot explain na yung asong yun more than sa anumang bagay. Kasi, when I look at her, sabi ko, ang palad naman ng aso na yun. Alam kaya nung aso na meron siyang amo na umiiyak pa rin hanggang ngayon. At sabi niya, Pastor, ay ano ang tanong niyo? Tama ho bang inuna ko yung anointing kaysa sa aso? Ang gulo niyo talaga. Eh kasi yun naman nakalagay, rejoice with those who... Biblical yan eh. And wept with those who wept. Kaya masarap magpastor eh. Ang dami mong karanasan. May bago akong karanasan, ang aso. Press na press. But we cry with people, you know, and masarap lang sabihin sa kanila, naiintindihan kita. 2, when we shed tears for those who are perishing, kailan po kayo huling umiyak para sa mga taong napapahamak? Sabi ni Pablo, Romans 9:2, I have great sorrow and unceasing anguish. Kanina sinishare ko yung mission, di ba? Handa kang pumunta sa malalayong bundok, pero handa ka bang bisitahin yung kapitbahay mo? Yung mga kamag-anak mo? You know, I was surprised na ang daming tao gusto ng mission. I'll go to this mountain, I'll go to this country. Hindi po ako against doon. Natuturo po ako ng church planting. Natuturo po ako ng missiology sa ating Bible school. Natuturo po ako niyan. Pero para sa akin, alam niyo, ang pinaka hindi natin naaabot na mission field, yung mga kamag-anak natin. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nare-reach. At ang pinakamahirap abutin, yung puso ng tatay mo hindi pa nabubungkal. Pupunta ka sa mission pero yung tatay mo hindi mo pa naaabot. Pupunta ka sa mission pero yung mga kapatid mo hindi mo pa naaabot. Are you listening? But I am not against mission. I love to go mission. Ako po yung nagmi-mission eh. Ito nga, may isang buwan ako sa Europe eh. Sabi ko pasensya na muna po kayo. Simula ng taon, pasensya na po kayo. Medyo marami po akong trabaho. Kasi kung nakala nila, madali lang ang buhay dito, walang ginagawa. Ito, wala tayong ginagawa. Kaninang umaga pa tayo gising eh. 3. When we shed tears of repentance. And Peter went outside and wept bitterly. Actually, sa ko po yung Joel 2:13 eh. Return to me with all your heart, with fasting, weeping, and mourning. Last, when we shed tears of a burdened heart. Yung pag bigat na bigat ka. Nehemiah, nung marinig niya ang kalagayan ng bansa niya, he wept and mourned for days. He fasted.
Ilan ho ngayon ang may kabigatan dito? Hindi nyo kabigatan, pero may kabigatan ka. Sabi mo, Pastor, ako okay naman ako eh. Pero may kabigatan ako para sa iba. Yung bang, you carry yung ibang burden. Kasi mo ba tayo? Biblical kasi yun, you carry one's another's burden. Yung bang, ako may ganun akong kabigatan minsan eh. Sabi ng misis ko, ba't ka umiiyak? Sabi ko, sa dami ng pinakinggan kong problema, bigat na bigat ako ngayong hapon. Sabi ko, pag-pray muna natin to bago ako matulog. Hindi ako makakatulog, ganun, hindi ko pinag-pray itong mga taong ito. Minsan ganun eh. We sat down and wept and mourned for people and we remember them in prayer. We remember them in prayer. Sabi ko, Lord, paalala mo yung mga pinangakuan ko, ipag-pray ko ngayon, baka hindi ako magsisinungaling ako sa kanila. I promise that I will pray for them, Lord. Lord, help me to remember. I'll pray for them. Sino po yung napangakuan niyong ipag-pray niyo, hindi niyo na ipag-pray hanggang ngayon? Yumuko po tayo saglit po. Just pray for them and pakiabot po yung kamay sa katabi. Who knows, may mga burden yun, hindi mo alam. Sa kanan po muna, sa kanan. Kung may katabi kayo sa kanan, pakipray niyo po yung nasa kanan niyo. Mamaya na po yung kaliwa, puro kanan muna. I sense the Spirit, Marlon. Pakilipat po sa kaliwa. Minsan kailangan natin ng prayer eh. O Panginoon, ako'y ingatan mo kahapon at ngayon. Di nagbabago ang pag-ibig mo. Let's sing the verse. Ang puso ko'y tumayo po kayo. Bigyan niyo po ng mahigpit na yakap yung katabi niyo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Minsan kailangan lang nila yan eh. Kailangan lang nilang madama na may... Woo! The Spirit of the Lord is sweeping the place! Thank you, Holy Spirit! Pagsubok at pagluha. Pagsubok at pagluha ay
pagsubok at pagluha. Pagsubok at pagluhay. Please. Magandang hapon po. I love you all. God bless. O Panginoon, siya nga po, Panginoon, kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami iniwanan. Sa aming pong pagluha, Panginoon, nadarama namin ang iyong pagyakap. Sa aming pong panghihina, nadarama namin ang iyong kalakasan. We just want to express ourselves, Lord. Nais namin kung kami, Panginoon, lalapit sa iyo. I-express namin ang aming sarili through our prayers. Hindi kami mahihiya sa iyo, Panginoon, sa aming paglapit. Dahil alam namin, hindi mo kami kailanman ipinahiya. Salamat po, Panginoon. Pinaliwanag mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na sa bawat luha na amin pong iniaalay sa iyo sa pamamagitan ng aming panalangin, naroroon ang pagkupok mo sa amin. Indeed, O Lord, you have blessed us this day. You have made us aware na importante ang bawat luha na iniaalay namin sa iyo. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na alam mo kung anong laman ng luha na ito. Alam mo ang dahilan kung bakit kami lumuluha. Alam mo, Panginoon, ang nais ng aming puso at higit sa lahat, ikaw lamang ang pataling makakasasagot nito, Panginoon. Umaasa kami na sa lahat ng aming pong paglapit sa iyo, sa aming pong pagbuhos ng aming puso sa iyo, kakalingain mo kami, pakikinggan mo kami, mamahalin mo kami, Panginoon. Kaya mong maramdaman namin ang lahat ng bagay na ito sa oras na aming pong iiyak sa iyo ang aming laman o ang laman ng aming mga puso, Panginoon. Father, we thank you for you have blessed us this day. I ask that you may bless Pastor Joey and his entire family. May you continue to shower him, Lord, with your favor and man's favor. As much as you have blessed us through your Holy Spirit, bless that man, Lord. Bless our pastor. Bless them, but bless him, Lord, even more. Salamat po, Panginoon.